VACC dahil siya po, ang VACC po ang nangangalaga dito po sa nasabing driver na si alias Totoy. Nasa kabilang linya po natin live via Zoom si Arsenio Boy Evangelista, ang presidente po mga kasama ng VACC. Magandang umaga po, Sir Boy. Welcome po muli. Opo, gandang umaga, Angel. Greetings of peace, justice, and truth, and accountability from VACC. Opo, Sir Boy, unang tanong kasi, bakit po nasa kanya? Kumbaga, paano po nagkaroon ng access? Ito pong si alias Totoy, yung driver, doon sa sinasabing sensitibong larawan daw po nung sina Michelle D, nila Rian Ramos at ni Samantha Pandilio. Okay, meron siyang access sa room dun sa facilities ng unit kasi employed siya as a personal driver, umbrella boy, tagalinis. So for 4 years ang tinagal niya until this fateful day na nagkaroon ng serious illegal detention at torture allegedly, no? At kaya nga may access siya doon sa Todongbo. At katunayan, after nung nangyari ngayon, after 3 days na illegal detention na without his consent, naisipan niya, naririnig niya na tatapusin na together with the 2 bodyguards. No? Si doon naman na air na on national TV na binubusan siya ng alcohol ni allegedly ni Michelle D at together with the help assistance ng dalawang bodyguard. Male bodyguard pero non-uniform, siguro VIP security. So ayun, pero siya ang employer niya si Rian Ramos. Opo. Okay. So, doon sa tanong mo, talaga may access siya for 4 years. Oo. Ay, doon sa statement po nitong si Totoy, sinasabi pa niya na muntik niya na daw pong tapusin ang kanyang buhay. Tama ba yun, Kaboy? Tama po. Kasi yung family niya, nababanggit niya, 4 po anak niya, nasa Samar. Hindi na rin niya kaya sipa, tadyak. Masakit nga yung ribs niya at tuwing uubo nga siya hanggang ngayon. At ngayon nga, may follow-through nga kami sa NBI kaya na-late lang kami. Ang sama ng niya talaga, physical condition, nilalagnat. Pero tutuloy pa rin kami, of course, para ma-case build up, maging airtight, yung salaysay niya. At yun. Kaboy, ano po ang tulong at proteksyon ang binibigay po ng VACC kay doon sa driver po? Ganito po, ang VACC, we took recognition of his complaint. In-interview ko yan, tinuros ko, direct examination for almost 2 hours. No? One-on-one kami, on video yan. At ako, I strongly believe na merong reasonable certainty of conviction to or pwedeng sumampa sa korte. That's the reason why ang role po ng VACC dito, since NBI is our partners for 28 years, no? Partner namin po yan Hindi na kami humihingi ng ng assistance. Dinala ko siya sa office ni NBI Director Lito Magno and yung mga agents niya. Tinuro siya in question and answer. At nakita naman nila, they took recognition of his salaysay. So kaya anytime today, baka lumabas din yung subpoena sa kabilang party, makakuha ng copy yung kabilang party. For your information, dinimanda rin siya for qualified theft sa Makati Prosecutor's Office. No? Siya yung dinimanda, ang complainant po doon si Michelle D against alias Totoy. So, pero na-dismiss dahil siguro yung appreciation ng prosecutor kulang or may nakita siya na dismissible. Walang reasonable certainty yung accusation sa kanya. So, na-dismiss. Doon po nyo makikita na
wala naman siyang influence. Hindi ko pa siya noon hindi pa siya lumalapit sa amin noon. Opo. Nanda-dismiss. Ang gusto lang niya talaga, hustisya kasi sobrang sakit daw to the Oo, point na torture. gusto niyang anong araw, magpakamatay. Nung nakakuha siya ng opportunity, tumakbo siya from the 39th floor. Pagtalon niya, buti na lang sa 25 siya nagland at nakahawak sa mga kable-kable. Kaya, well, ito, meron namang medical legal dito. Merong examination din ginawa ang NBI kahapon. At ayun, yun yung ano niya kaya talagang iyak ng iyak hindi maubos yung iyak Opo, Doon opo. dito pa lang last week and kahapon sa NBI, kaya kailangan may follow through kami. So in short, na-dismiss yung case na qualified theft sa kanya. But may allegation siya, allegedly, tinorture din siya ng dalawang pulis, no? Na kasi doon siya detained for 3 years based on the complaint nung nila Michelle B. So kinulong siya pero na doon nakasama na rin yon sa salaysay niya kung paanong inaapakan yung mga paa niya na naka-combat boots, no? Yung mga tapos may pananakot, may mga grave threats din. Pati sa pamilya. Sa pamilya, wala naman. Basta ang lagi niyang sinasabi, soli mo na yung tape, film, then tapos na tayo. Wala nang dismiss yung case mo o May sinoli naman po ata siya dahil Okay. parang kulang lang. Parang parang pagkaintindi ko, if I remember right, 6 yun Ang naisoli 4, pero may missing na 2. Nasaan daw po yung dalawa? Ano po? Nasaan daw po yung dalawang missing? Ang sabi niya, hindi niya talaga alam. Wala sa kanya kasi kung nasa possession niya yon sa sakit ng inaabot niyang pananakit, yung detention, at pananakot din siguro sa family niya. Nagpunta pa nga yung bodyguard tsaka yung isang staff, pumunta sa bar para makuha, ma-retrieve yung mga tapes. Ang naibigay 4 lang ata. Pero may still missing. Para doon sa complaint, nabasa ko, ang halaga ng film 30 million. Kasi ni-indicate doon yung materials, sponsorship, commercials. Okay. Yun ang sabi. Kaya nga the interest is also there, no? So even tayo naman, yung public interest is always there, is also there. Kasi umabot po sa ganito. So Pero ito ayun po ba baka kumbaga parang ipinakalat na niya yung mga videos, yung mga pictures na nasa kanya pong yung mga nakuha niya? At the moment, wala tayong nasasagap sa social media, different platforms na may ganong At Or sinabi niya, ibinenta? hindi ko naman po alam yan. Kasi nga, dinidescribe niya, nasa loob ng ampaw. Ano ba yan? USB, film. Noong una ko po na in-interview siya, first time ko nakita po. Kasi yung una kong tinanong ano ba naging sanhi? Bakit ka didetain, dididemanda? Dahil nga raw doon sa missing mahal daw ho kasi yun, gano'n. Nabasa ko lang. So ngayon, nasa tama po kahapon. ba? Nasa USB? Nasa loob ng ampaw yung parang USB? Opo ang tawag niya film Film. Oo. Oo. At anyway, it is for the NBI to dissect, assess, validate. Pero nakita rin ng NBI na mayroong reasonable cause for filing. At yun nga, tinutulungan. Ngayon nga, after the interview, pupunta ako ulit sa NBI para ma-assist siya. Para kahit paano may moral support. Yun lang ang role ng DACC. Lumapit ka, bukas pintuan namin. Sige, i-refer kita sa mo gusto. Sa police, NBI. Sir, sana NBI na lang. Okay, punta tayo NBI. Yun, baka siguro naisip niya yung PNP officers doon sa area ng Makati,
ano nga, may alleged ano siya, violation ng anti-torture law, Opo. yung dalawang officers doon. At ang kagandahan dito, kinasuhan siya, na-dismiss. Na basura, So okay. na basura, ito walang connection to, walang pera. Siguro yung nakita ng prosecutor, hilaw o hindi ka paniwala. Maybe hindi ko nakita yung resolution eh. Pero ang sigurado ko, dismissed ang case. Okay. Tapos nagsabit po siya ng police drug test. Nasa amin yung drug test. Negative Police naman. clearance, NBI clearance. Wala ho. Negative lahat yung no derogative Cord. sa NBI record, saka police, saka yung drug test niya is okay. So doon pa na lalo kaming lumalakas din ang laban nitong si alias Totoy. Basta ang DCC po dito, ni-refer lang namin. Yes, Parang opo. sumbungan lang kami ng bayan. Yes At po. kasi pag ganun, siyempre, driver, dissenting trabaho naman yung driver, pero yung connect na sa taas, wala Yun, eh. oo. And also the media, kayo po. Oo, as Opo. guardians of truth. Kaboy, Oo. yung kanyang pamilya, baka po kasi merong kumausap na baka aregluhin na lamang para hindi na po siya magsampa ng kaso? Malinaw po yan. Sa harap ni NBI Director dito, Magno, saka ibang media, sinabi ko, baka iwan mo kami sa ere, may mag-reach out sa'yo, bigyan ka ng 5 million, o ano. Remember, itong ginawa mong to, matcha-charge ka ng perjury. Una, hindi ka naman under duress, pinilit, ikaw lumapit sa Yes, amin. opo. Kaya dami ko nga record, di-record ko talaga yung paglapit niya. Mahirap na. At kami ang mapahiya. No? Unang-una, VACC, NBI. Siyempre, di ba? Kaya sabi ko, hanggang dulo to, bibigyan ka naman namin ng volunteer lawyers, legal assistance, sa katang media, kami nakatutok sa kasong to. Kasi nga, it's a fight between David and Goliath po ito. So, we go for the David, no? On the side of David. So hanggang nagpapatuloy po ang investigasyon, tuloy po ang pagtulong ng VACC kay alias Totoy, Kaboy. Opo, kaya nga ngayon, pag after this interview, breakfast lang ako, takbo na ako ulit sa NBI para ma-assist siya, no? At may mga, hindi ko lang ma-disclose kung ano pa yung steps namin. Baka ma-preempt lang. So, tuloy-tuloy ito. Oo. At sana po, makabantay din po kayo anytime naman yung pwede kaming mag-share ng interview sa lahat ng media entities. Okay po, sige po Sir Boy, para po hindi na po kami makaabala pa dahil po kayo may lakad pa papunta sa NBI. Bigyan nyo na lamang po kami ng update pag meron na ha. Opo, Maraming oo. salamat po. Even yung mga materials po. Opo. Yes, opo. Maraming Okay salamat po Sir. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat po. Mabuhay po kayo, DCXL. Mabuhay Opo. po kayo. Buhay din po kayo yan mga kasama, no? Si Arsenio Boy Evangelista, ang Pangulo